unexpected nga ng lahat na nangyari. So, very unexpected actually yung mga nangyari. Kasi itong time na to, nung nalaman namin, we were busy preparing for our first concert, Kalawaan, na ginanap last Feb 28. And then after nung concert, nalaman namin na there's this agency na nagsascout sa P-pop industry na nanood daw ng concert namin na hindi man lang sila lumapit sa management. Pumunta lang sila casually as a fan, bumili sila ng ticket. And then after nung concert, naghanap sila ng contact kung paano ma-reach yung agency namin, which is ang Cornerstone Entertainment. And then nung na-connect na sila, nag-meeting sila, and yung Cornerstone team actually flew to Japan to meet with Pia Agency. And then, nung after nun, may news sa amin na magsasign na daw kami with Pia Agency. So sobrang natuwa talaga kami. Pia Corporation. Sobrang natuwa kami kasi it is something na talagang inaatay namin. And gusto namin talagang mapakilala pa ang P-pop sa international market. So this is one step further sa goal namin yun. So thank you very much, Pia Corporation, for trusting us. There you go. And how about the rest? Maybe you want to share yung mga initial reactions nyo when you first heard about this, exciting new chapter. Nung una po namin narinig, syempre, initially sabi namin, sure ba? Parang ano nakita nila sa akin? Di makapaniwala. Hindi ako mapakaniwala. Ano lang? Makapaniwala. Sorry na Japanese na kasi guys. Pero ayun, sobrang unbelievable niya. At first, hindi talaga ako parang parang may mga doubts pa ako. Pero nung na-meeting na kami with Pia Corp, talagang sabi ko, is this really happening? And talagang naniwala ko na nothing is impossible, na lahat pwedeng mangyari basta ginagawa mo lang yung best mo namin. And yun yung ginawa namin dun sa first concert namin. Talagang binigay namin kasi yung 100% namin. And nagbunga siya into something unexpected. And at the same time, we're very honored na pwede namin itaguyod pa ang P-pop into a wider audience and sa international market. Yes, actually nandun din sila nung NFT, nag-support sila. So nakita nila yung kung paano kami mag-trip talaga before ng concert namin yan. So para kami kumbaga yung overwhelm namin, siya in a good way din. Kasi kumbaga sila yung magdadala sa amin sa Japan, tapos yung rehearsals namin, talagang kami, kahit hindi pa concert nun, push talaga kami 100% kami nun talaga kasi syempre, ikaw na yung tsuwa Sikat ka kasi. And then actually yun nga, pinakita din namin kung paano kami mag-work, yung work ethics po namin, pinakita namin sa Pia Corporation. And ayun, sobrang smooth lang and parang mas na-excite sila sa amin na maka-work kami. And we're very excited din sa mga pwede pang mangyari na mga activities once we go there to Japan. Anyone else who wants to share? Maybe later? Okay, well, congratulations once again. And this is just the beginning of this exciting step for your careers. And I just want to say na hard work truly does pay off. Like you said, you didn't know that they were going to watch yung mga concerts nyo and they recognize your talent. And grabe nakaka-proud na our P-pop groups are being recognized globally and internationally. Of course, we want to say thank you as well to the team who has worked for years as well to make this happen. Now, I know our friends from the press and media have a lot of questions, but I want to start by asking, so what does this mean? Will Japan be your second home na from now on? Pwede kasi simula man nung nalaman ko yung news na meron kaming isa-sign from Pia Corporation sa Japan. Natuwa ako kasi yung mom ko before nagpo-perform siya doon. Tapos I think I will live up to the legacy of my mom kasi dating performer siya, tapos pag nalaman niya na magpo-perform din ako sa Japan, parang napapasaya ko na rin siya. So, hindi malabo na maging second home namin in Japan. Yes, I'm sure ka din kasi yung mom ko nag-work sa Japan and I'm very happy kasi parang second home ko na rin siya kasi second home yun ng mom ko and nag-visit kami doon dati, siguro decades ago na. So I'm very excited na they are planning to fly us in Japan also. So, ay nakakatuwa lang sa feeling na makakausap ko na din yung mom ko ng Japanese.
Oh, grabe. Full circle moment for our boys. And of course, we want to open the floor now to the media for any questions that you'd like to ask about this new chapter. Yes. Hi, I am Tita Cora of Showbiz Update, OJDA Showbiz Update. Yeah, I just want to ask question. Since kayo ay pumirma na ng kontrata with a Japanese corporation, nais ko lang malaman kung may possibility ba na umawit kayo ng mga song or revive kayo ng mga Japanese song na kinahiligan ng sambayan ng Pilipino. Yes, actually, pwede naman sabihin, tatapos pa lang po namin na mag-record ng isang Japanese song. It's one of our songs from before and personal favorite po siya ng Pia Corporation. So sila po talaga yung nag-request na gumawa kami ng version ng Japanese ng song na to. Pwede mo sabihin yung title? Yes, ito, this is one of our songs. KNT po, yes. So yung KNT po, naging favorite po nila. Kasi sinabi po nila sa amin na Hindi Japanese. kahit hindi nila naiintindihan, napapa-vibe sila, nakaka-connect sila. Nakaham nila. Yes, nakaham nila. So, yun nga, dapat decided na rin ng team, ng Cornerstone and ng Pia Corporation. Ito yung maging launch song namin sa Japan. And naging medyo tricky sa amin yung pagka-record ng Japanese song. Kasi first time namin din na full Japanese song. So, So, mga tayong di ba, yung nag-guide sa amin. Yes, may coach po kami. May coach kami. Yes. pero excited po kami kasi nung narinig na po namin yung raw version ng song, doon pa lang maganda na. So what if yung final pa, diba? Nung inaaral nga natin yun, yung lyrics nun, sobrang nag-enjoy talaga kami. Kasi sobrang bago yun sa amin eh. Siyempre, kumbaga, new, experience siya. So parang gagawin talaga namin yung best namin for that. And with that, sobrang exciting lang yung crossover moment namin na from P-pop to Japan. So excited talaga kami na gawin yun sa Japan. Yung music namin, spread yung passion namin, and itaguyod pa yung P-pop. Yes, and pwede namin ma-introduce pa yung OPM sa Japan. So, yun, sobrang honored and humbled kami sa moment Yes. na to. Follow up, pwede makahingi ng sample. Ayan! Okay. Yapa. 1, 2, 3, go. やっぱ君を探してたいやっぱ君を抱きしめたいやっぱ君は僕の夢みたいやっぱ君だよ愛してたい Yeah. Palakpakan natin. Wow! Any other questions from the media? Thank you. Hello. Ang question ko po, since example po kayo, right, just now, how was it like yung pag-translate ng lyrics from to Filipino to Japanese, and like, how accurate is it sa original? Actually, nagkaroon din po kami ng Japanese translator na team. And talagang pina-verify po talaga namin lahat. Kasi ako po as a writer, gusto ko din na ma-translate kung ano yung original message ng song dun sa when it comes to pag-translate sa Japanese. Actually, medyo naiba siya yun. Yung parang Hindi naman siya totally. Pero yung vibe niya, mas siguro... same but different. Same but Yeah, same. Pero mas applicable siya, mas maintindihan siya in a Japanese market, sa culture nila. Yes. Pero same message siya, same melody, same everything. But at the same time, may differences siya. So, na-excited kami. Kasi may onting tweak din sa mga melodies, may onting tweak din sa, like, sa tempo. And for me, mas lively siya. I mean, for me, perfect na kasi yung KNT, pero mas naging may Japanese approach. So, nilagyan siya ng Japanese flavor, which is, I'm excited na rin ako marinig. Ako sobrang go. Ako hindi gusto ko lang share, sobrang favorite ko yung part, yung rap part dito sa Japanese na sobrang. Yes, and actually nung napakinggan pa lang namin siya, super yung vibes niya mas parang sobrang playful niya, and parang kahit hindi namin naiintindihan yung Japanese kasi parang sobrang na-excite kami, and
at the same time, parang ma-pronounce pa namin na tama yung lahat. So, ayun nga, kumuha kami ng translator. And siguro ganun din yung sa Japanese people. Kaya parang ano sila, kahit di nila naintindihan, sobrang na-vibe nila yung song. And I think, para sa amin din, sobrang special nung KNT. Grabe, kaka-excite naman. And, this is the first song na translated to Japanese. But maybe in the near future, we'll have an original. Yes! Diba? Kaka-excite to think of that original song in Japanese by Vision. Alright, any other questions? Boys, congratulations. Thank you po! I know naman kung how you guys work so hard para itong nangyaring opportunities na to. Hindi ba kayo ng cornerstone ng parang bukod sa language, preparation, sa training ng culture ng Japan? Kasi medyo napakahirap dito sa Japan mag-communicate. How is Cornerstone preparing you for this great opportunity? Ngayon po, nasa process pa rin po kami ng pag-learn pa po ng iba pang mga culture, language, and everything about Japan. And hindi po kami mag-stop doon. Hanggang sa Japan, meron po rin po kami mga guides and siguro magkakaroon din po kami ng mga tutor. Siyempre, all Filipino po kami, hindi po kami sobrang fluent when it comes to speaking Nihongo. And trust naman po namin yung Cornerstone na magbibigay po talaga po sila ng tamang guide for us na to guide us para matulungan din po kami na makapag-communicate ng mga messages namin sa Japan. So, yeah. Ngayon po, may mga tinuturo na po kami ng mga basics when it comes to the culture and mga basics din po sa mga language. Katulad po kanina, yung greetings po namin, inaral po talaga namin siya and yung kung paano yung tamang intonation, yung energy, yung paano yung tamang accent. So, yeah, it's a process and excited na rin kami sa mga malalaman pa namin, matututunan pa namin na Japanese culture and languages. Congrats! Thank you po! Hi, I'm Chad from Manila Creed. So, first question ko is, now na part na kayo ng Japanese na company, no? Ano yung mga magiging pagbabago na mai-expect ng mga fans ninyo when it comes to your music at saka sa styling din? Siyempre gusto rin po namin i-open yung sarili po namin sa culture ng Japan. Since dadating po kami doon na nag-ano na po kasi kami, nag-establish na po kami ng identity when it comes to music here in the Philippines. Nag-establish na rin po kami ng branding. So, syempre, sa ibang bansa, iba pa rin, di ba? Iba pa rin yung approach, iba yung culture. So, we would like to adapt and we are open for changes, we are open na mag-adapt pa ng culture nila and styling. And sa music naman, ganun din po kami. Yung katulad din po ng KNT, yung pagkasabi po namin kanina, yung KNT, mas nalagyan po siya ng Japanese flavor. So, yun. Siguro, we will stay true to ourselves. Magiging authentic pa rin po kami when it comes to music and sa messaging po namin sa mga songs and art and sa branding namin. But at the same time, may inspiration from Japan din po na aaralin din po namin hanggang makapunta po kami. Ako personally, sa Japan ako kumukuha ng mga outfit guides minsan. Hairstyle, ganyan. So, sobrang exciting na Japan team mismo yung mag-guide sa amin all throughout the journey. So, yeah. So, gusto ko rin yung parang i-request sa Japanese team yung mga Japanese streetwear. Kasi ang lulupit ng mga Japanese streetwear. Actually, doon na rin tayo kumukuha ng inspiration minsan. Actually, yun nga, yung parang I'm looking forward din sa outfits. Kasi, pero hindi kami alis sa route namin, sa part namin, kung ano yung nakikita nyo. Pero gusto namin mas i-elevate and mas parang i-collab with the outfit, with the branding, of course, para makaabot din kami sa Japanese na market. Since nabigyan rin kami ng platform to represent the Philippines on an international market,
just like what they said, gusto namin mag-explore at the same time magkaroon pa rin ng Filipino touch. So why not have a Filipino and Japanese designer do a collaboration para sa mga branding namin or outfit ko. So it's something that we want to try in the future. With this collaboration lang, at meron na ba mga upcoming projects na parang aasahan kami? Yes! Actually, planning na po ngayon and meron na po kami mga nalalaman ng mga ibang mga projects. Pero syempre, ano pa lang yan, secret muna. Pero na-excite kami kasi sunod-sunod yung pagpa-plan, sunod-sunod din yung pag-schedule ng mga projects. And we can't wait na makapunta doon and mag-share ng musika ng Pilipino. And also yung Soda Magazine, ina-launch po kami doon. So today, actually. So mamaya pwede na i-check yung social media accounts, pwede po i-share, i-like, comment. And actually that's the first step with our collaboration with Pia Corporation. Soda Magazine kasi isa siya sa pinakamalaking magazines in Japan. Yung mga ibang J-pop and K-pop groups na yung look up namin, cover na rin man. So it's a big blessing for us to grace the cover of Soda Magazine as well. And also, meron palang different segment ako ng Japan. So, i-follow niyo yun. Vision Japan. Yeah, last question na lang. With this partnership, how would you describe the new version of Vision? Ay, isa-isa na. New and bigger vision. Bolder. Bolder and mas matapang. Vision. New heights. New flavors. Bigger challenge. Thank you, Kuya Bing. Nabulungan. Thank you po. Salamat po. Hello Vision, this is Rocky from Runner Rally Hotdog. So congratulations dun sa Japan collaboration niya. So ito, napalapit tayo sa entertainment ng Japan because of the anime at napalapit sa atin yung mga music ng Japanese because of the anime and maybe sometimes sa mga J-drama. Kung bibigyan kayo ng chance to do a revision of the anime theme song or kung hindi naman anime theme song, maybe a Japanese drama, ano ang gusto niyong i-rewrite and bakit? Sige, Yung isa-isa sa natin. Voltes, sa Voltes vibe, kasi di ba sobrang ingay. Sample. Ano ba yan? Sample. Voltes. Ang lyrics. Yun po. Ayun siya, Voltes pa. Ikaw, Franz. Ako po, siguro, isa sa mga favorite movies ko po is Kimi no Nawa na anime movie. So, siguro from that, parang gusto ko rin magkaroon ng new song na inspired sa Kimi no Nawa. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin nakakatalo sa favorite movie ko na Japanese na Kimi no Nawa. Ako naman, kinalakihan ko, Doraemon. How are you, Bon? How about siblings? Siguro personal favorite ko, Demon Slayer. Yung anime. And siguro, Naruto. Naruto. Kuya Phil. Big fan ako ng, if familiar kay Studio Ghibli, any Studio Ghibli movies, Spirited Away, My Neighbor, Totoro. Kahit anong theme song ko. And last question ko lang siguro, if ever na may Japanese actor or celebrity na gusto nyo makakolaborate, ipamilan nyo sino yan and why? Siguro po, ako, XG. Kasi sobrang sad ko, hindi ako nakanood kahapon. Pero happy naman ako kasi nagtitraining kami. Pero yun, I'm looking forward sa XG, mapanood ko sila ng live. Kasi grabe, J-pop kasi sila. And grabe yung discipline nila. So, and yung style. So, sobrang na-amaze ako sa si Scorpion ng Mortal Kombat. Very popular actor siya, si Sanada. So, nag-a-action kasi siya. He's representing Japan very well sa Hollywood right now. So, gusto ko siya makalapit.
patagalan yun. De, joke lang. Siguro ako katulad na lang siguro ako na Enzo XD kasi I'm a fan din. Ako sa actingan naman po, yung cast ng Alice in Borderland. Kaya music tayo, pero syempre, parang ang ganda lang din parang maka-collaborate yung cast ng Alice in Borderland. Add ko lang din if may mga nagbabasa ng manga or may familiar sa anime na sila like if magawa ng live adaptation na pwede. Siguro si Sam. XG. So thank you, Vision, and congratulations. Thank you.